dahil sa data privacy. Tapos, siyempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Pamilya ng mga politiko ang mga Remulla. Si Remulla ilang beses naging congressman at naging governor din ng Cavite. Kapatid niya ang kasalukuyang DILG secretary na si John Vic Remulla at mismo mga anak ni Remulla, mga halal na opisyal sa Cavite. Yan ang sinasabi natin eh. Maiimbestigahan ba niya yan? Yan ang tanong. Maiimbestigahan ba niya yung mga anak niya? Ang sabi nga nung iba, yung anak niya na nahulihan ng high-grade kush. Ngayon, napawalang sala, ang bilis-bilis, sobrang bilis. Tapos, yung PIDEA chief, biglang natanggal. Tapos, paano niya iimbestigahan tong mga anak niya? Walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa Office of the Vice President sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos mag-viral sa mundo ng social media ang naging post tungkol sa report ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Mukhang mapapahiyang araw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit o COA matapos patunayang unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nga dito ay ang naging independent auditor's report ng Commission on Audit sa financial transactions ng Office of the Vice President na nagresulta ng basis for unmodified opinion ng Commission on Audit o COA. Hindi rin napigilan ni Optic Politics na magbigay ng kanyang komento tungkol sa naging report ng Commission on Audit. Yun pa sa kanya, look, despite relentless accusation, VP Sara remains unshaken. The Commission on Audit COA recently issued an unqualified opinion confirming the integrity of Office of the Vice President financial transactions with proof beyond reasonable doubt no impeachable offense exists, only political noise. Unquote, tila pinupolitika lang umano lahat ng mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President at tila tiyak rin daw ang kahiya na aabutin ni bagong ombudsman at ang tila questionableng pagka-ombudsman ni Boyeng Remulla matapos ang halatadong galawan nito na tila masyadong obvious na para lang pabagsakin ng Vice President na si Sara Duterte. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Naniniwala kayo sa sumpa niyan? Bahala kayo sa buhay ninyo. Crispin Katibayan Remulla. Nanumpa na bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Korte Suprema. Sinaksihan niya ng kanyang asawa at mga dating kasamahan sa Department of Justice. Agad raw tututukan ang tinawag ni Remulla na emergency situation. Tututukan daw ang alin? Emergency situation. Ano-ano yung mga emergency situation? Sa mga anomalyang flood control projects at target na makapaghain na ng mga kaso sa Sandigan Bayan sa mga susunod na linggo. Wala ho tayong sinisino rito. Tanda mo yung sinasabi mo. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ng kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin niya. Ako hindi ako naniniwala. Kayo maniniwala kayo, opinion nyo yan. Ito opinion ko no? Pero hindi ako naniniwala sa taon to. Wala akong katiwa-tiwala sa taon to. Gagawin natin. Kala nyo, kaya niyan, Kaya niya si Bongbong Marcos? Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito. Bubuklatin at pag-aaralan din daw niya ang mga nakabimbing mga rekomendasyon at mga kaso, kabilang na ang kontrobersya sa pagbili ng pamahalaan ng di umano'y mga overpriced medical supplies sa Pharmally noong Makagago, no? pandemya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Yun ang sinasabi natin, Duterte na naman Kunwari ikaw hindi ka makapag-asawa, sisihin mo si Duterte kasi lahat ng babae kinuha ni Duterte. Ganyan na lang, wala na tayong Duterte. Kunwari may namatay kang anak dahil adik, sisihin mo si Duterte, lahat na lang si Duterte. Ano sinasabi niya? Tututukan ng alin? Emergency.
Emergency ba yung Parmali? Si makagago ka ba? Ginagago mo ang mga tao eh. Ang lakas mo makagago. Anak mo ba si makagago? Animal! Napunta na naman kami kay napunta na naman sa Duterte. Alin kaya ang ginawa ng pamahalaan nito na katarantaduhan na sila ay maninindigan at magpapakalalaki doon sa kanilang maling ginawa? Yung hindi magtuturo. Alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama doon. May naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Ayan, okay, sige. For discussion purposes, kasi sasabihin ninyo, hindi! DDS ka lang eh. Banateros ka, siyempre. Eto sa akin, hindi emergency yun eh. Pagpalagay natin may problema doon. Solusyonan mo man yun o hindi mo solusyonan, yung korupsyon ngayon magtutuloy. Ngayon, bago tayo pumunta doon sa confidential funds, sa Parmali, sa drug war, dito muna tayo. Yung korupsyon ngayon ang problema natin. Kasi kung hindi natin solusyonan tong korupsyon na ito, magtutuloy-tuloy yung korupsyon. Saan napunta yung utak mo? Ay simple mathematics yun eh. Ika nga, di ba? Halimbawa, may nabaril. Gagamutin mo ba yung diabetes niya? O yung emergency muna? Gamutin mo muna kasi tulo ng tulo yung dugo. Oh. Eh ano? Yung nabaril? Yung nagbaril sa kanya? Ay hindi kilala. Pero meron siyang, brinake siya ng siyota niya. Kaya dahil doon nagpupunta sa bar, kaya nabaril. Ano, susolusyonan mo muna? Pagbabatiin mo muna sila magsyota? Ha? Pagbatain mo muna sila magsyota. Bago mo gamutin yung kumakalat na dugo. Simple mathematics naman ito. Ano? Hindi mo naman kailangang abogado para malaman yun eh. Oh, grade 2. Yung may mga anak ditong grade 2. Alam nyo na yan eh. Hindi mo kailangang graduate pa ng UP dyan. Unless nagbobobobohan tayo. Unless tinatarantado talaga natin yung mga tao. Di ba? Ba't punta tayo ng punta kung saan? Tagpasin muna natin, ilagay natin sa kulungan yung mastermind na matapos yung corruption ngayon. Yun ang problema ngayon eh. May corruption man dati. Ano bang magagawa niya? Makakakurap pa ba yan? Hindi na. Saka natin problemahan yung dati. Yung nang danakaw ngayon, yan ang nagpapahirap sa taong bayan ngayon. Focus muna. Ha? Hindi na kailangan abogado, dapat nasa mastermind tayo nakafocus. Ito na kailangan bisitahin natin. Tanong ngayon kay Remulla, pwede bang umabot na ang kaso kay dating Pangulong Duterte? Grabe naman. Hanggang saan nga tayo abutin ang ebidensya, doon tayo tuturo. Ayun ang problema, boying eh. Hanggang saan tayo abutin ang problema eh. Sasaksakan ka ng ebidensya ng dilawan, sasaksakan ka ng ebidensya ng Trilling kahit hindi goods yung ebidensya. So mapupunta na tayo doon. Ano mangyayari? Nakalimutan na natin yung flood control. Sino yung mastermind ng road farm to market roads? Yung flood control ghost projects. Sino mastermind? Hindi pwedeng kung saan tayo dali ng ebidensya. Dapat yung ebidensya nakafocus muna doon sa problema natin ngayon. Hindi yung problema natin noong 2016, move on ka na. Sayang yung barong mo kung wala kang utak. Hindi ko sinasabing bobo to ha. Matalino to, UP to eh, top notcher pa to. Hindi ako naniniwala magiging abogado ka kung bobo ka. Ang problema sa atin ngayon, nililigaw yung kaya tuloy nagbumukhang bobo. Diba? Hindi, I will not agree na kung saan yung ebidensya. Puntahan ka lang dyan ni Llamas, ni Trilling, yung mga komunista. Kung ano-ano na, may nagtatanim witness pa nga eh. Di ba? Yan si Risa, may kaso yan, tanim witness nga eh. Doon napunta ebidensya. Tapos tayo pag ganyan ang prinsipyo mo. Pangako rin ni Remulla, isa sa publiko ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na deklarasyon ng mga ari-arian at yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Lahat kaya mo, pati salin ni Bongbong Marcos ha.
Sal-end ni Tambi. Baka sal-end na naman yan ng Duterte Black. Pero may limitasyon alinsunod sa data privacy law. Ang gagawin natin dyan sa SAL-N issue, hindi lang isa yan, lahat yan eh. Pati sal-end mo. I-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos, syempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Pamilya ng mga politiko ang mga Remulla. Si Remulla ilang beses naging congressman at naging governor din ng Cavite. Kapatid niya ang kasalukuyang DILG secretary na si John Vic Remulla at mismo mga anak ni Remulla, mga halal na opisyal sa Cavite. Yan ang sinasabi natin eh. Maiimbestigahan ba niya yan? Yan ang tanong. Maiimbestigahan ba niya yung mga anak niya? Ang sabi nga nung iba, yung anak niya na nahulihan ng high-grade kush. Ngayon, napawalang sala, ang bilis-bilis, sobrang bilis. Tapos, yung PIDEA chief, biglang natanggal. Tapos, paano niya iimbestigahan tong mga anak niya? Gusto niyo malaman sagot? Pakinggan ninyo. Paano naman kung ang mga ito o mga kaibigan o kaalyado ang nasangkot na sa isyu ng katiwalian? Yung mga anak ko, pinalaki namin yan ng asawa ko na Siyempre, alam kami ako magpalaki sa anak mo. ayos na tao. At Ayos na tao. Kayo na humusga. Ayoko maging husgado. Ilagay nyo dyan. Naniniwala kayo, pinalaki nila ng maayos yung mga anak nila? Siyempre, pag ikaw naghusga, sasabihin mo. Pag tanungin nga kita, baka sabihin mo, pogi ka eh. Baka pag tanungin kita, sabihin mo kayo, mas pogi ka kay John Vic. Fighting spirit lang yan eh. Kayo humusga, kayo mga nanonood. Sige, lagay nyo dyan. Mabuti ba yung mga anak ni Boying? Lalong-lalo na kung taga Cavite ka, lagay mo taga Cavite ko. Ito yung mga anak niya. Lagay nyo dyan sa comment section. Lagay nyo dyan. Hindi, masama yung anak ni Boying. Ano yan? Ganito, okay, sabihin nyo, hindi, napakabuti niyang mga anak ni Boying. Taga Cavite ko. Lagay nyo dyan. Patas tayo. alam nila na pag ang tatay nila nagtatrabaho talaga. They know about it. Kaya So ano yung sagot niya? Pinalaki naming matatino yan. Tingnan mo yung nasa gilid mo natatawa. Hindi naniniwala. Yun nila kabarong. hindi naniniwala sa mga pinagsasabi mo. Sa madaling salita, pinangunahan na tayo ni Boying. Hindi na kailangang imbestigahan yung mga anak niya dahil alam niya matino. As simple as that. Kaya yan ang intro niya eh. Kahit na ano pang sabihin niyang kadugtong, alam na natin yung laman ng puso niya, hindi niya iimbestigahan. Kasi sa pagkakaalam niya, matino yung mga anak niya. hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Ako tanong lang. Tanong lang to, wag ka magagalit sa amin ha. Okay ba na ipa-drug test mo yung mga anak mo? Ito tanong lang naman, tanong lang. Walang anuhan, di ba? Tanong lang naman yun. Kasi doon malalaman mo, sasabihin mo matino. Siyempre. Sa drug test pala, kung matino yan, hindi yan magdodroga. At kung hindi yan nagdodroga, magpapadrug test yan. Simple mathematics. Pero just the same, pagka mayroong problema, sabihin lang at harapin natin ang mga. Yon, silamin mo yan ha. Pag may problema, sabihin lang. Harapin natin. Alam ko may lalabas dyan. Hindi ko sinasabing masama. Honestly, I don't know them. No, pero kung may masama yan, lalabas yan eh. Lalabas sa publiko yan. Anong sabi mo? Diniinan ko kasi baka madidiscuss natin to sa mga susunod lang. Sabihin lang. Natin imbestigahan. Ayos ha? Okay, usapang lalaki. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. Next. Ito, pag-usapan natin. Kaya hindi ako naniniwala sa mga pinagsasabi ni Boying. Tingnan nyo mabuti kung bakit. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects, mahigit 30 individual ang hiniling ng Independent Commission for Infrastructure sa DOJ na isyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. Kabilang dyan sina dating House Speaker Martin Romualdez, Senator Francis Chis Escudero at umano'y campaign donor nitong si Maynard Ngu. Okay, tamo ha? Okay. Itong ICI, nagkaroon na ng Immigration Lookout Bulletin. Ang unang-unang sinabi, si Speaker Martin. Pangalawa agad, si Chis Escudero. Loko no? Diba? Parang pinangalawa si Chis. Anong sabi? Dahil meron daw siyang campaign donor na siguro involved sa ghost projects. And so what? Diba? Kung hindi ko sinasabing totoo ito. Pero kung may campaign donor, so what? Bakit? Si Bongbong ba walang campaign donor ng... tanungin ko lang to ha. Wala ba si Bongbong? Campaign donor na gambling lord? Drug lord?
or kung sino-sino pang Lord. Yung totoo lang. Bakit? Anong koneksyon? Kung campaign? Ano? Siya lang ba dyan? At saka bakit siya pinag-iinitan? Alam natin eh. Pati hindi nyo pag-initan yung may direct connection. Naging involved. Halatang halata naman kayo, mga animal kayo. Senator At si Risa, ano sinasabi no si Risa? Di ba? Ayaw lang niyang iminin na may insertion siya. Ginawa lang niya amendments. Ang daming may issue dyan nasa Congress eh. Alam mo ang ginagawa nila dito kay Cheese? Parang trial by publicity. Di ba? Ay wala rin akong tiwala dito sa ICI na yan eh. Sisirain lang. Tinan mo puro senador oh. Sila pang nangunguna. Kasi banggitin mo lang ng banggitin yan kahit hindi naman guilty ang mga yan. Basta binanggit mo lang ng binanggit. Pinasasama mo na sa publiko para iligaw lang. Alam mo ang main purpose? Ha? Ang main purpose yan, ilayo lang tayo dun sa mastermind. Ganyan ang style nila. Ito, ginagamit pa si Cheese para ilayo. Katangan nyo na lang pag hindi nyo pa naiintindihan yan. Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at mga dating Senator Bong Revilla at Nancy Binay at umano'y staff niya na si Carlene Villa. Gayon din si Commission on Audit Commissioner Mario Lipana at asawang si Marilu at si Education Undersecretary Trigiv Olaivar na nakalive ngayon sa DepEd. Kasama rin sina Congressman Roman Romulo, James Ang, Patrick Michael Vargas, Arjo Atayde, Nicanor Briones, Marcelino Chodoro, Eliandro Jesus Madrona, Benjamin Agaraw, Lyodi Tariela, Reynante Arrogancia, Chodorico Haresco Jr., Dean Asistio, Marivic Copilar at mga dating kongresista na si Antonieta Yudela, Marvin Rillo, Florida Robes. Ito, maraming binanggit, okay? Paano? Pagka may lumabas at na-witness at itinuro na involved si Bongbong, kaya bang imbestigahan ng ICI? Coach, asan na yung wala namang wala namang ebidensya. Bakit kay Chis Escudero ba may ebidensya? Sinabi nga mismo nung nagbanggit wala namang ebidensya kay Chis hindi nga daw niya nakikita si Chis. Basta nabanggit lang yung pangalan. Ebidensya ba yun? Kung ganun mangyari kay Bongbong, mabanggit ni si Bongbong, iimbestigahan nyo ICI? Huwag nga tayong maglokohan. Involved dyan pare-pare. Imposibleng hindi alam ni Bongbong Marcos yung pinagagawa ni Tambi. Dinamay nyo pa. At Gabriel Bem Noel. Gayon din ang ilang DPWH District Engineer sa pamamagitan ng ILBO na mamonitor kung lalabas ng bansa ang mga nabanggit pero hindi sila mapipigilan na makaalis. The timely issuance. Kaya sasabihin nila, Coach, ILBO lang. Hindi, kasi yung paulit-ulit yung ginagawa sa media. Alam na namin yung style ninyo. Tinatakpan niyo yung mastermind. Of an ILDO. Sabi ko, pag hindi nyo naimbestigahan si Bongbong at nabanggit si Bongbong ng isang witness, wala rin kwenta kayong ICI. Kaya sabi, willing daw magpaimbestiga si Tambi sa ICI. Wala din yun. Sino bang naglagay dito sa ICI? Di ba si Bongbong Marcos din? Sarswelang, gagawin nyo dyan. Noon time show, kalalabasan yan. Parang yan yung ginawang investigasyon ni Pinky Lacson at saka ni Tuta Soto. Ganyan lang yan. Ngayon, subukan mong paimbestigahan. Diyan ka umaten, Tambi, wag sa ICI, attend ka sa Senado. Pustahan tayo, hindi aaten sa Senado si Tambi. Hindi niya kaya si Marcoleta. Hindi niya kaya doon si Cayetano. Lalo hindi niya rin kaya yan si Chis. Marami diyang hindi niya kakayanin. Kung hindi siya pagtatanggol ni Pinky at ni Tambi, ni Tuta Soto, Or an immigration lookout bulletin order is of utmost necessity to enable the Commission to proceed without delay and to hold those liable accountable to the Filipino people. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na natanggap na nila ang ILBO. Si Pasig Representative Roman Romulo tumangging magbigay ng panayam ng tanungin ng GMA Integrated News. Sabi naman ni Senador Estrada may whole departure order siya ngayon kaya tuwing aalis ng bansa ay nagpapaalam talaga siya sa Sandigan Bayan. Si Saldi nga pinaalis ninyo Di ba? Di raw siya nag-aalala sa ILBO Si Tambi ba hindi nakakaalis? request ng ICI. Si Congressman Arrogancia hindi muna magkukomento. Sinusubukan naming makuha ang panig ng iba pang pinaiisyuhan ng ILBO. Sunod na sasalang sa ICI sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Wag sa ICI, sa Senado kayo sumalang. Tingnan natin
Kung wala kayong tinatago, kaya nyo sumalang sa Senado. Nagpadala na ng sabina ang ICI kay Ko, pero dahil nasa labas ng bansa sa ngayon, idadaan ang sabina sa House Secretary General. This is with regard to his personal knowledge from the time he joined the Committee on Appropriations of the National Budget Insertions and his involvement in DPWH flood control projects. Imbitasyon naman ang ipinadala kay Romualdez at hindi sabina. The invitation, just for, in a way, a courtesy to an incumbent congressperson, and testify, among others, on the national budget insertions and involvement in DPWH flood control projects from the time he became Speaker of the House. Parehong sa October 14, ipinatatawag ang dalawa, wala pang bagong pahayag si Ko. Sabi ni Romualdez, natanggap na niya ang imbitasyon at handa raw siyang humarap sa ICI. Handa ka rin humarap sa Senado. May imbitasyon din ang Senado sa iyo. Pero pwede bang hindi nila siputin ang ICI? Walang contempt power o kapangyarihan na makapagparusa ang ICI sa mga hindi sisipot sa kanilang mga investigasyon. Pero ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, sa Regional Trial Court sila pwedeng humingi ng contempt order. Alam mo, sa tingin ko mag-a-attend yan sa ICI eh. Kasi hindi naman transparent yung ICI, ayaw naman nila ng televise. So ang mangyayari dyan, kunwari a-attend sila tapos lalabas sa investigasyon ng ICI, holy si Tambi. Hindi siya konektado. Tapos na. Parang money laundering lang, di ba? Nilinis lang. Nilinisin lang pangalan niyang mga yan ng ICI. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit.
sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.